Marami sa inyo, alam ko na ang pakiramdam. Kabado, kabadong-kabado, kinakabahan, at sobrang kabado. Kumbaga, anxious ka eh. Para nga naman kasi talaga to sa kinabukasan mo. Yung mga pangarap mo yung nakasalalay rito. Kakabahan ka talaga. Susugod ka sa gera na talagang nakaangkla para sa hinaharap mo. Kaya ngayon, sasabihin ko sa inyo na kung papaano, kahit papaano, mawala yung anxiety sa puso mo. Na imbes anxiety, ay peace. Yan nga pala, dalawa na yung lisensya ko. Kasi pag nag-renew ka pala, tatago mo pa rin yung luma mong lisensya. Kaya, astig, mangungulekta ako na ito pang cardistry. Pero, ang sabi sa John 14:27, "Peace I live with you. My peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid." Yung context dito ay si Jesus Christ ay nakatakda ng i-crucify at kinakabahan na yung mga disipulo niya kasi hindi na nila alam kung anong mangyayari rin sa kanila kasi syempre yung kasamaan nila ay kumbaga found guilty at i-crucify na. Kaya sila, di na nila alam kung anong gagawin nila sa hinarap. Pero, tingnan nyo naman yung sinabi dito ni Jesus sa kanila. Binigyan na sila ng peace. Hindi yung peace na binigay ng mundo para sa kanila kung hindi yung peace na binigay niya sa mga disciples niya. At ganun din yung gusto kong ipamahagi sa inyong mensahe bago nyo i-take yung board exam. Kasi bago kayo kabahan, isipin nyo na si Jesus Christ, si Lord, binigay na niya agad yung peace niya sa inyo. Kaya nga, let not your hearts be troubled, neither let them be afraid. Kaya huwag kayong kabahan. Kumbaga yung peace na yan, since sugod na rin naman kayo sa gera na magdedetermina ng hinaharap nyo, huwag na kayong kabahan. Sabi naman ni Lord, huwag na kayong kabahan. Sumugod na lang kayo. Maglakad na lang kayo dun sa araw na itinakda na yun. Kung sa inyo yung board exam, kasi sa kanila, mga disciples, uncertainty ng kinabukasan. Ganun din naman, uncertainty ng board exam yung sa inyo. Bago ko talaga i-take yung board exam, anxious din ako kasi yung pressure nga. Aminin ko naman sa inyo na gusto kong makuha ito dahil gusto kong patunayan na rin sa sarili ko at sa mga taong nagda-doubt sa akin na hindi mo kayang pagsabihin ng mechanical engineering at ang paggawa-gawa ng video. Pero, nandito naman ako at isa na akong professional licensed mechanical engineer at yung puso ko talaga nun, syempre kahit paano pride yung tumatakbo sa akin. Pero higit pa dun, kahit may pride sa puso ko, ang talagang tinitibok niya, kahit hindi ko pa yung masyadong kilala si Lord. Hindi pa ako yung ganito ka-devoted, kumbaga, na Christian. Kasi dati gusto ko lang naman na, ay, may Lord. Uy, pwede tayong humingi ng tulong. Ako inisip ko nun kasi, pag naging mechanical engineer ako, marami rin naman akong pwedeng matulungan. Kumbaga, yun talaga yung iniisip ko nun. Yun yung nasa puso ko talaga. Sabihin natin 70% yun yung tinutubok ng puso ko, 30% yung pride. Kumbaga yung pride na, sayang na, nandito na ako eh. Tapos, babagsak mo ba ako? Parang yung mga pinagpuyatan, yung mga exam na masasakit, yung mga kaibigan mo na sumuporta sa'yo sa kuli. Yun kasi talaga yun eh. Kaya yung 1 week bago talaga mag-board exam, yung sabi ko na iiyak ako dito sa ilalim ng porch. Tumititig ako dyan nang wala lang. Kasi kinakausap ko nun si Lord. Tapos sabi ko sa kanya na, Lord, please, ito na, ibigay mo sa akin to. Kumbaga, ayoko nang ulitin pa to kung sakali. Pero yun nga, kapag ka nabagsak ko to, Lord, hindi na talaga to para sa akin. At ayoko na talaga mag-engineering. Mag-focus na lang ako sa filmmaking. O kaya sa paggawa ng video, sa videography. Kumbaga, yun yung dinadasal ko nun. Kasi yun yung pasimpleng kinakausap ko siya. Tsaka yun nga, pagka nai-stress na rin ako sa pag-review para sa boards, ginagawa ko, ay nagmumuni-muni ako dyan sa labas. At yun, technically, kinakausap ko rin si Lord nun. Sinasabi ko, Lord, sige na. Sabi na, Lord, ito na, 2 weeks na lang eh. Kasi di ba yung nararamdaman nyo ngayon. Kaya nga gagawin ko tong video na to para sa inyo ngayon eh. Kasi alam kong malapit na eh, February 7, 8, 9 nata. Parang, yun pa, 3 araw na yung board exam niya. Balita ko parang napakadaya naman nun. 1 day each subject. Pag kayo di pa nakapasa, ewan ko na. Pero yun nga, bibigay ko na sa inyo yung peace na pinagkaloob ni Lord sa ating lahat. Kaya, nakikabahan. Kasapin niyo si Lord. Kasi sabi rin naman sa Matthew 19:26, "But Jesus looked at them and said, with man, this is impossible, but with God, all things are possible." Madalas kasi talaga, akala natin yung pagkakabisado ng formulas, paramihan ng questions na nasasagot day by day, yun na yun. Pero minsan, kailangan mo lang din talagang isipin yung lakas na ni Lord. Na yung board exam na yan ay hinding-hindi hihigit sa kapangyarihan ni Lord na kayang ibigay sa'yo.
Tapos sabi rin naman sa Colossians 3:23, whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men. Ito yung parang nga sa akin, inamin ko nga na 30% ay para sa akin. Pero 70% ay gusto kong tumulong rin talaga sa iba. Feel ko yun din yung maganda sa naging mindset ko nun. Hindi naman sa pagmamayabang, pero kasi kung ibibigay na nga lang din natin kay Lord din yung pagiging mechanical engineer natin, kumbaga siya na yung magdikta sa atin kung bakit nga ba tayo naging mechanical engineer, mas madali. Kasi yung puso natin nandun na agad. Di na natin kailangan talaga maging anxious pagdating doon. Kasi kapag ka sinabi ni Lord na, sige, ikaw, magiging mechanical engineer ka. Tapos kung ano man yung purpose niya para sa'yo sa hinaharap, yun na yun. At mas maganda nga yun kung tutusin. Kaya dapat yung puso mo talaga, align na lang din sa Kanya. Sinasabi ko to ng marahan para sa kahit sabihin natin na hindi ka rin naman pa sa naniniwala sa ganun. At least, binibigyan kita ngayon ng pwedeng pag-angklahan. Kung gusto mo lang din naman ng kahit paano isang klase ng encouragement na hindi nanggaling sa akin kasi ito ay galing sa Bible. Kay Paul. Colossians. Kasi kung gusto nyo talagang maging mechanical engineer sa puso nyo at gusto nyo rin naman talagang makatulong sa iba, hindi lang talaga para sa inyo. Kasi baka mamaya, alam nyo naman yung mga issue ngayon, di ba? Mga nagiging corrupt. Wag! Sayang naman yung ipinagkaloob sa inyong ganong klase ng power. Sabi niya, di ba, si Spider-Man, with great power comes great responsibility. Kaya kung ikaw, para sa akin kung ikaw magkakaroon ka ng ganitong klaseng kapangyarihan o status, title, kasi professional ka na kahit anong sabihin mo, professional ka, pero pag napasa mo yun at gamitin mo sa tama. Huwag nyo naman gayahin yung mga, alam nyo yun. Kaya, para kay Lord. Kasi kahit anong mangyari, yung utak natin kapag para sa sarili natin magiging tainted yan. Pero kapag yung utak natin at yung puso natin ay aligned sa kung ano yung gusto ni Lord, hindi yan magiging tainted. Kasi siya naman din yung considered na universal truth kahit sa psychology. Kumbaga, sabi nga sa Timothy 1:7, for God gave us spirit not of fear but of power and love and self-control. Yun din kasi talaga yung mahalaga. Kapag ka inisip mo na agad na ito ay para sa kung saan man na self-gain, wag naman. I mean, maganda rin kasi pag kinokontrol mo talaga kapag ka may self-control. Yun kasi yung free will nating mga tao. Talagang meron tayong decision-making factor pagdating dito sa kung ano man tong ipinagkaloob sa atin. Kumbaga sa atin, pagiging mechanical engineers. Kung yun talaga yung gusto natin sa buhay. Kasi kung anxious ka pa rin, isipin nyo na lang yung mga mahal nyo sa buhay. Isipin nyo yung mga kamag-anak nyo, magulang nyo na sumusuporta sa inyo, yung mga kaibigan nyo, yan, yung mga talagang taong nagmamahal sa isipin nyo na lang din sila. Kasi yung pagmamahal naman ay galing talaga yan sa Holy Spirit. Empowered yan ng Holy Spirit. Yan yung ipinagkaloob sa atin ni Jesus Christ nung siya ay namatay sa krus. Kaya, kung ganun din talaga yung magiging conviction natin pagdating dito sa pag-take ng board exam, yung peace na nakuha o pag-sacrifice nga niya sa anak niya, si Lord Jesus Christ, para sa atin, ay yun din. Kasi, for God so loved the world. Tsaka kung yun kasi talaga yung gagamitin mong motivation, yung pagmamahal sa magulang, kaibigan, o kung sino man na pwedeng mag-motivate talaga sa'yo na ipasa tong board exam, mas malakas yun kaysa sa fear, di ba? Love over fear. Hindi ko alam kung anong ginagawa ko sa hand signs. Kumbaga doon na rin papasok yung Proverbs 3:5-6 Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make straight your paths. Ito harapan. Mechanical engineer sa mga aspiring na mechanical engineers. Kung sa tingin nyo, kulang pa yung oras nyo sa pagre-review. Kung sa tingin nyo ay hindi sapat yung ilang buwan na ginugol nyo para lang dito sa pagkabisa ng mga formulas, sasabihin ko na agad sa inyo to ng payapa. Ginawa mo na yung part mo. Ginawa mo na. Itiwala mo na ngayon yung hindi mo kontrolado kay Lord. Kasi alam na niya ang plano niya sa'yo bago mo pa i-take tong board exam. Ibang-iba ang kapangyarihan ni Lord. Darating yan sa form ng miracle of blessing, siguro sa mismong araw ng board exam, hindi natin malalaman. Pero, mararamdaman nyo yan. Kasi kung ano sa tingin nyo yung kulang sa naaral o kung ano man formulas na hindi nyo matandaan, tandaan nyo, higit si Lord sa kung ano man yung sa tingin nyong kulang. Sabi rin sa Job 42:2, I know that you can do all things and that no purpose of yours can be thwarted. Apakaganda ng sinabi doon. Kaya yung kaba, talagang isubmit nyo na yan kay Lord. Isurrender nyo na yun sa Kanya. Para na rin hindi kayo mahirapan pang bit-bitin. Dadalhin nyo yan sa mismong araw ng board exam. Imbes na relax na lang kayo, bigyan nyo na yun kay Lord. Ang mahalaga, pumasok kayo dun sa room na yun. Yun. Actually, yung pag
tayo nyo pa lang dun sa kama eh. Yun na yun. Okay na yun. Yun na yung part mo. Kasi kung tutuusin, kailangan nyo lang naman talagang bitbitin yung formulas. Yung mga minemorize yung mga elements. Yun lang. Tapos hayaan nyo na yung wisdom at knowledge ni Lord na mangibabaw sa inyo para na rin sa ikapapayapa ng puso at utak nyo. Kumbaga humble faith na rin kasi protection na rin yun sa inyo eh. Kasi pagka nagpaka-anxious pa kayo sa mismong araw o oras ng exam na yun, di ba? Huwag na, di na yung malaga. Pa-hard carry ka na kay Lord. Kaya, sabi nga sa Philippians 4:6-7, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Yun yung pinakamaganda talagang gusto kong sabihin sa inyo. Basta, sabihin nyo na kay Lord na itong board exam na to, ipaubayan nyo na sa Kanya. Sabihin nyo na, Lord, gusto kong mag-mechanical engineer. Tapos sabihin nyo bakit? Pakinggan kayo ni Lord. Merciful God yun. Tapos, ibigay nyo sa Kanya yung anxiety. Kasi, ang gusto ko talagang i-highlight sa inyo. Dahan-dahan ko lang ulit sasabihin to. Pangit kasi talaga yung pakiramdam ng anxiety, lalo na kapag board exam. Diba? Sino ba naman kasing gustong papasok kayo doon tas anxious kayo? Kaya ako gustong ituro sa inyo na may isang paraan para mawala yung anxiety at yun yung peace that surpasses all understanding. Na hindi mo alam bakit pag pumasok ka doon, payapa ka na agad. Hindi ka na kinakabahan na, hawak ko yung number 2 na pencil at yung aking calculator tapos goods na ako. Yun kasi yung gusto ko talagang iparamdam at ipakuha sa inyo sa video na to. Kumbaga, yun yung main point. Peace that surpasses all understanding. Mararamdaman mo yun kapag yakap kayo ng Holy Spirit. Kasi ako, ang isang living testimony nung naramdaman ko yun ng day 2. Dahil yung machine design elements ay napakahirap at hindi talaga ako nag-aral doon. Pero niyakap ako ng Holy Spirit at kahit pa paano may peace agad ako. At tingnan nyo naman, kahit pa paano, di ba? Isang living testimony, napasa ko yung mechanical engineering board exam at kahit pa paano, ang taas ng mock test ko. Kahit sa, aminin kong hindi ako nag-aral ng elements. Tapos, more on elements pa yung sa amin nun. Kaya yun yung gusto kong ipaalam sa inyo. Sipin nyo, first day, talagang kabadong-kabado ako. Tapos, second day, patahimik na lang ako. Inalat, 5 hours, 3 hours, tinapos ko, pinasa ko. Tapos sabi ko, hindi, sige, si Lord na, kaya na niya yun. Mukhang okay naman yung pakiramdam ko habang sinasagutan ko yung multiple choice. Pero, di ba, yun. May peace. Day 1, wala akong peace. Day 2, sinabit ko yun sa kanya, wala pa akong tulog. Yan yung mga context. Kaya, gusto ko lang sabihin sa inyo na yung peace na yun, kumbaga nag-e-exist talaga siya. At sa paraan na pagkakaintindi ko, yung alam ko, kumbaga. Kaya, yung verse na bit-bit ko nung nag-take ako ng board exam, ay ibabahagi ko sa inyo ngayon, syempre with the right context. Kasi nung nag-take ako ng board exam, hindi ko to ginamit sa tamang context. Kasi yung nga sabi ko nga sa inyo noon ay hindi pa ako ganun katatag pagdating sa faith o kaya hindi pa ako ganun kalakas o yung relationship ko kay Lord noon ay hindi pa lukewarm Christian. Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Isipin nyo, dati, pagkakaintindi ko talaga dyan, success. Kumbaga, kaya ko i-take tong board exam, kaya ko sumugod sa kahit sa gera. Kasi, andyan naman yung kapangyarihan, o yung lakas ni Lord. Bibigyan niya ako ng renewal ng strength. Kumbaga, yun yung intindi ko nun. Pero yung context talaga niyan, ay gusto kong sabihin ulit ng very sensitive. Ito ay yung peace na meron sa puso mo dahil sa kahit anong outcome ng board exam, ay payapa kayo. Kasi, yun, yung strength na ibibigay sa ni Lord. Kumbaga, may contentment kayo sa kung anong resulta ng board exam. Kumbaga, positive thinking. Kasi kung ano talaga ang mangyayari, pagkalabas ng resulta ng board exam, ayun yung dapat mangyari. Dahil kahit anong mangyari, yung nangyari ay yung best path para sa'yo.